Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at kasama pa rin natin si Mr. Delio Aceron II, Deputy Spokesperson ng Head Corporate Action Center PhilHealth at si Ginoong Mona Cova, Head Public Relation Unit PhilHealth NCR. At meron natang question kanina si Miss Annie. Oo, babalik Yes. natin. Hindi kasi. Anong Miss Annie, again, ano yung tanong mo? Okay, mayroon akong hanging question, Lakay, and Dr. Days. Yung pinagkaiba ng Republic Act 9994 sa Republic Act 10645. Okay, Si Sir who will Delio, answer I address that? that question Okay, to Sir sige. Delio. Well, itong 9994, ito po yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Dati po doon, hindi mandatory ang PhilHealth coverage, but with Republic Act 10645, which was signed into law last November 2014, yung mga existing senior citizens na po na hindi pa ho na-qualified as a lifetime member, sila po ay automatic na may coverage ng PhilHealth. So magandang balita sa ating mga lolo't lola na hindi po sila qualified dependent or lifetime member at nais sila ng benepisyo ng PhilHealth. Kailangan, of course, sa ating pag-edad, diyan po tayo naging mas masasakitin. Diyan po natin mas kailangan ang tulong pinansyal ng PhilHealth para sa mga gastusin kung may nagkakasakit at may na-hospital. So Okay. with this new law po, mandatory po ang PhilHealth coverage ng lahat ng senior citizens na hindi pa po nakabilang sa National Health Insurance Program. Okay, yes. Kung may yung gusto maging membro dahil automatic, may sakit. Bedridden halimbawa, o kaya kinakailangan i-transport sa pamamagitan ng sasakyan o kaya mga wheelchair, etc. Pwede bang meron na kukuha ng kanyang tawag dito? Authorized representative. Pwede ba siyang i-authorize na mag-apply for the sick personality halimbawa? Yes. Alam naman po natin, may mga lolo't lola tayo Oo. na hindi na makatayo at kailangan ng assistance. Oo. Hindi po nila kailangan pumila doon sa ating mga opisina. Pwede po through an authorized representative. Kahit sulat Ayun. kamay na si Juan de la Cruz ang siyang kukuha. Tapos kung di makapirma, kahit thumbmark po, basta authorized po siya. Very good. Ang kailangan lang po ay napakasimple na para ma-enroll po dito sa bagong membership category senior citizen. PhilHealth membership registration form, duly accomplished. Then kailangan po natin ng supporting document to prove na senior citizen po. So valid senior citizen's ID, pwede rin pong photocopy ng ating driver's license, passport, birth certificate. At iba pa, ito po ay kailangan maproseso sa aming mga opisina. Once ma-register po, mai-issue po ang ating members data record at ang kanyang PhilHealth ID na kung saan nakatag siya as a senior citizen category under Republic Act dito nga po sa 10645. Kano katagal naman yung ID? Sa ating Yeah, opisina naman. po ay available naman po ang ating mga IDs. So yun nga po, once na matapos Pwede yung na iuwi transaction, ka agad, usually 15 minutes to 30 Diba? minutes. 15 minutes Ibig na sabihin, ngayon. hindi katulad ng Social Security System. Hello, SSS, mga friends natin yan. Because, but yun naman ang talagang katotohanan. Medyo may backlog. Binagit mo yan. Yung Comelec nga, 10 taon eh. Yung postal ID, ano yung tawag dito? Yung voters ID, 10 taon. Yung postal ID, maghapon. Okay, ano natin muna yan, Lakay. Opo. Ito naman, may question ako kay Mr. Mon regarding sa pondo, okay, para sa programang ito. Saan naman kukuha ang pamahalaan natin para sa pondo? So ito ay popondohan ng ating national government through the sin tax. At syempre ang PhilHealth po, ibibil na lang po namin dito yung Department of Budget, yung DBM, and at the same, through the Department of Health. Okay. May tanong pa dito, Doktora. Okay. Sinasabi nila, napakaganda at napakalawak na yung mga coverages ng PhilHealth. But how long will this last, yung pondo? Considering na matatapos yung term of office ng Pangulo, baka naman ito after na mag-expire na yung term of office of the President, itong ganito kalawak na benepisyo na tinatanggap ngayon ng ating mga kababayan, partikularmente itong tungkol dito sa mga good news for lolas and lolos, baka daw po ito hindi naman maipagpatuloy ng susunod. Magre-revolusyon ng mga lolo at saka mga lola niya. Oh, Di and honestly ma-sustain. speaking, itong coverage na ito ay napakalawak na. Kung i-compare mo doon sa coverage before ng PhilHealth, right? Oh, sige po. Tagutin niyo po yan. Maraming pera o wala? Una sa lahat, ina-assure ko po ang ating mga kababayan, existing members, na wala po tayong problema sa pondo dahil ang PhilHealth is very stable po.
binabayaran po natin lahat ng mga benepisyo ng mga members o dependents sa lahat ng accredited private or government hospitals. In Yeah. fact, sa mga previous interviews, nag-average na po kami ng mga 1.4 billion a week sa ating pagbabayad ng premiums to all accredited private and government hospitals nationwide. And ang maganda po nito, ang pondo po na nanggagaling dito sa senior citizens na nako-cover po sila, as I've mentioned ng aking kasama, na ay through the sin taxes. Of course, para ma-release po ang sin taxes, may mga conditions po yan. At once ma-release po yan, alam naman po natin na nakakalak po tayo ng pondo. Marami po tayong mga kababayan din na nako-cover. Lalong-lalo na ito, we're expecting at least 2.5 million na senior citizens na immediately makikinabang sa benepisyo. And ito po ang itsura ng PhilHealth ID nila, Senior Citizens ID. Pasensya na po, hindi po colored yung ating nadala. Ayan. Tawagan natin si Direk Apo. Jubel. Direk Based po Jubel. to sa... Pwedeng i-close up natin. Pasensya na po. Close up Pero natin. ganyan po, para hindi po sila Yun. ito. Thank you, Direk. Ganun pa rin po sa tulad ng kulay green, pero ang nakalagay po dyan ay senior citizens. Yan, PhilHealth identification card. Ang importante po dyan ay meron silang PhilHealth number. In the absence of this ID, of course, magkakaubusan yan. Hawakan lang nila yung members data record. Or kung sila pa yung ma-confine sa mga accredited hospitals natin, meron po tayo yung tinatawag na system, yung portal, yung PBEF, PhilHealth Eligibility Benefit Form. Ito po ay yung pinahiram nating portal sa ating mga accredited hospitals. I-check na lang, si Juan de la Cruz ba ay qualified? Pag nag-yes po yun, automatic na. Ibig sabihin, nasa database yan, kailangan na ibigay ng ating partner hospitals ang benepisyo po ng Okay, PhilHealth. let's clarify At kung this. sino yung susunod na presidente ng Pilipinas na ititigil yung programang yan, tayo sa kaagapay yung unang-unang babanat sa kanya. Opo, tama po. Napakagandang programa, bakit hindi niya tutuloy? Alam niyo, That's correct. alam po, Sir Lakay, nais ko lang idagdag. Oo. Ang wala akong hinagandang PhilHealth kundi magbigay lang tayo ng benepisyo at serbisyo sa ating kababayan. Basta magkasakit sila, at yan po ang PhilHealth, binabayaran lahat ng gastusin. Ang basic experience po, this past few years, kahit ano pong administrasyon, talagang hinahanap po ang benepisyo ng PhilHealth. Kaya Oo, parang talagang ganito naman eh. sinusuportahan naman po. At sana naman po, ang ating mga kababayan, hindi po natin gusto na tayo'y magkasakit, pero yung kampanya nating alaga, alamin at gamitin kung kinakailangan. Kaya Okay. VP Binay, Grace This- Poe, this is the- Ping Lacson, Bongbong Marcos. Lakay, Sino man Lakay. susunod na presidente? Honestly Ituloy niyo speaking, ito. Okay, honestly speaking, this is one of the best project na ginagawa ng Administrasyong Aquino. Thank you po. Yung Maraming salamat po. pagpapalawak ng coverage ng PhilHealth. PhilHealth. Ang Yes, daming nakikinabang dito. Sino nga ba ang papalit kay... So, tuo bang dadalhin si Attorney Padilla sa DOH? O sige, hindi pala yan. Ayaw niyong sagutin yan. Kaya Miss Annie Lakay, Bakit no, daw? para naniniwala kami sa talagang magandang benepisyong maibibigay ng PhilHealth sa ating mga kababayan. Kaya yung society nga namin, pinilit namin na makipag Very good. partner. Ay, speaking sa of your PhilHealth. society, Doktora, tama po yun. Yung PAMS, na kung saan si Doktora naman, ang presidente ng PAMS, ay mayroon din partnership with the PhilHealth. Yes, Okay. at nagpapasalamat kami kay Attorney Alex Padilla. Alex Padilla at sa lahat ng Ay, baka sa attorney Alex bumubuo Padilla, ng dadalhin PhilHealth. sa ano siguro yan. Sa peace, Hindi ba sa DOH? sa peace effort. Hindi, may balita kasi nadadalhin sa Oo, DOH. Naka, may balita. Kasi wala Agad, nangyayari ah. sa NPA, CPP, NDF. Mukhang siya lang pwede ron. Okay. So, ang daming balita. Would you like to comment on that? Sige po yun. Ibig sabihin, marami siyang pwede puntahan. Yes. Marami nangangailangan sa kanyang serbisyo. Okay, batiin ko si Doc Is, pero mayroon pang Doc ano dito. Is, Hi, Doc. Okay, hi, Hindi Doc ako Is. pinapansin Doc Is, ha? Bakit naman? Nasalubong kami minsan, sabi ko Mabait. sa kanya, tinext ko siya, oh, artista ka na kasi. Hello, Doc Ish. O sige, Doktor, Okay, mayroon pa dito may isa tanong pang po. question. May Oo. nagsasabi na pag hindi na-confine yung member, hindi po magagamit ang PhilHealth card. Totoo ba to? Po. Ang nakalagay po sa Republic Act 10606 o yung PhilHealth Law 2013, ang ating benepisyo po ay magagamit kung mako-confine ka ng 24 hours due to illness or disease requiring hospitalizations. Kasi kung hindi ka naman po na-confine ng 24 hours, outpatient lang. As of now po, mayroon po tayong mga limited benefits na outpatient like coverage ng cataract extraction, isang mata, 16,000 pesos po ang benefit package natin dyan. Minor surgical procedures, hemodialysis na outpatient po ay 4,000 pesos per session. So kung ikaw ay PhilHealth member, you have 45 days ngayong 2015. So 45 days times 4,000, that's approximately 180,000 makukuha mong PhilHealth benefits, tulong pinansyal galing sa PhilHealth. Eh magkano ho ba magpa-member ng PhilHealth? 2,400 po isang taon.
covered na po ang inyong legal na asawa na hindi member, lahat ng anak 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho, at magulang above 60. In short, mag-invest po tayo ng kalusugan ng ating pamilya. Kung hindi pa ho miyembro kayo ng PhilHealth, lapit na po at magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Okay, I'd like to ask a question again. Sir Delio, thank you very much, Doktora. And lakay kay Sir Mon. Let's clarify this once and for all. Let's say, for example, ngayon ka mag-member ng PhilHealth, can you use this outright? Okay. Outright. Yung agad-agad. When it comes to the availment of benefits, no, sa ating mga senior citizens, outright magagamit na po agad nila. For example, kumuha sila ng MDR ngayon at na-hospital sila the next day, pwede na nilang makakuha ng PhilHealth benefits. Ayun. Samantala, ganun din po sa programa ng indigent and sponsored program, within the effectivity period, any day within that effectivity period, kung sila na yung hospitalized, makagamit nila agad yung kanilang PhilHealth benefits. Ang pagkakaiba lang ay dun sa ilalim ng formal economy and sa informal economy. So informal economy sila yung nasa employed sector program, and informal economy naman yung nasa ilalim ng yung mga self-practicing professionals or yung mga hindi properly employed po or not formally employed. Ang kailangan po, dapat meron silang 3 monthly contributions prior to the month of confinement. Ayun. Huwag lang sana mangyari na, Lolo, ito na po yung ID ninyo, fully accredited member na ko ng PhilHealth. Inatake na! Pwede na pala yun, di ba? Pagkabot ng ID, biglang inatake yung membro. Pwede na yung magagamit. Okay, sana naman, wag naman. Wag naman. Oo, kaya na baka may mangyaring insidente na gano'n, pwede na magamit. Okay. Ayan, agad-agad. Thank you so much. At this point, Doktora? Yes, O, okay. bro, yung ating PhilHealth run. Yes. Oo, kailan ba yon? Yun, lalong-lalo na yung mga taga-UNTV staff po. Sali rin po kayo rito. Sali po kayo sa Takbo aming tayo, PhilHealth run. Ang pamagat ng aming PhilHealth run is Ready, Check Up, Go. Ito ay in celebration po ng 20th anniversary po ng PhilHealth, and at the same time, pinopromote din namin yung check-up na programa namin, which is na tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya. Ito po yung mga primary care benefit packages na pwedeng ma-avail ng ating mga indigent sponsored members and even yung mga lifetime members po natin pag sila ay pumunta. Kasi, di ba, Doktora, may kasabihan that an ounce of prevention is better than a pound of cure. So we are promoting yung aming mga primary care benefit packages through the tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya. At ito ay gaganapin sa February 15, 2015. Right after Valentine's Day. Yes. At Sana kaya niyong tumakbo. sa Quezon Memorial Circle. So ito sa Quezon City lamang po ito. Tapos for more details, pwede kayong tumawag sa aming opisina sa 441-7442 or mag-check nyo rin ang aming PhilHealth website. It's www.philhealth.gov.ph. Open na po ang ating opisina o yung ating mga LIOS para magparehistro kayo para sumali po sa ating fund run. Hindi ba ito ginawang sana nationwide? Yes. Meron din sa This is Visayas. nationwide, of course. Sa Mindanao. Yeah. Okay. Nasa NCR Dito lang kasi sa ako, pero promote ko yung NCR. Okay. Pero si Deli promote mo. Yung Ayan, sa Mindanao, sa Nationwide po. ibang lugar, kung saang lugar. Sige nga, Apo, for Mr. mga ibang lugar, meron po tayo sa Cebu, sa Davao, meron po tayo. Sa Baguio, meron Baguio. po tayo. Basta Eh, kompleto sa- po, please check our website, www.philhealth.gov.ph. At ako naman po, nais kong ipaalam sa nanonood ng Kaagapay, kung kayo po'y may karagdagang katanungan at nais nyo ng tulong, kayo po'y may reklamo, please feel free to contact our office, ang PhilHealth's Corporate Action Center. Tawag lang po kayo sa 441-7442 or mag-email po kayo sa actioncenter@philhealth.gov.ph kung sa tingin nyo po kayo ay hindi nabawasan, sa tingin nyo po kayo naagrabyado, or may nais po kayo itanong anong status, bakit ganito ang ginawang procedure. Andito po ang Action Center handang maging kaagapay nyo sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Okay, I'd like to say hi to Mama Pet. Good afternoon po. Ay, good evening. I'm sorry. Mama Pet. Ayan. Okay. And of course, Lakay, gusto ko rin magpasalamat sa kanila dahil sa atin, mula sa atin, dahil ang Kaagapay na-acknowledge ninyo po na naging malaking bagay para makatulong sa promotion ng mga programs and projects of PhilHealth. Ang Kaagapay nyo, alam nyo naman po yan, ay in-establish na programa ng Kuya Daniel Lason. Salamat po sa Yung inyo. Salamat. broadcast order, hanggang kailan ba yun?
Ay, hindi pa matatapos sa ano pa yun, hanggang next year. Ngayon, Isang taon pa pala yun. meron pa tayo, So, thank you. mayroon ba tayong nalalabi hanggang second week of the month? Ayan. Agahan mo mag-renew. Okay. Salamat, gentlemen. Happy New Year sa inyong dalawa. At Doc siyempre, ang aming pagbati sa lahat ng ating makasamahan dyan sa PhilHealth. Marami pa public service ang aming hatid sa inyo sa pagbabalik ng inyong mga kaagapay.